Hinilingin ko ng bawat isa na tumayo. Pag-pray niyo ako, no, kasi nanginginig na yung tuhod ko rito sa likod ng pulpit. Pero nandun pa rin yung grace ng Panginoon. So, basahin natin sa James chapter 5. Mahirap pala gumamit ng malaking Bible. Binili namin tong Bible na to. sabay-sabay kami tatlo nila, Brother TJ tsaka Aran. Ang laki-laki. Parang nakakailang gamitin. Kaya inuna ko na kanina sa taas to kasi ayokong bitbitin pataas dito. Sa James chapter 5. James chapter 5. Okay? Sabi dito sa James chapter 5, verse 16. Sabi dito, pwede sabay-sabay na lang po tayo. Okay, James chapter 5, verse 16. Ready? Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Okay, tayo manalangin. Dakilang Panginoon, humingi po ako ng grasya mo, Panginoon ko, itago mo ako sa iyong lukuran. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siya magbigay sa akin ng kalakasan ng wisdom. Ituro mo po sa akin ang tamang salita na kung saan maibahagi ko, Panginoon, ang mensahe na ito. Hindi po sa akin sarili, kundi, Panginoon, maipahayag ang iyong salita sa bawat isa po dito sa loob ng church at the same time sa online. Salamat po sa opportunity na binigyan po sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Okay. Ang title ng message po ngayong gabi ay The Necessity of Prayer. Minsan natanong nyo ba sa sarili nyo, bakit importante na nananalangin tayo? Minsan ba natanong nyo sa inyong sarili, bakit kailangan manalangin? Even the Lord Jesus Christ, na Diyos na siya mismo, pero nananalangin pa rin. Sabi nga minsan sa devotion hindi ko alam kung si Brother Patrick ata yung nagsalita nun. O si Brother Melbert, bakit ba tayo nananalangin? Bakit ang isang Diyos na anak ng Diyos ay nananalangin samantalang Diyos na siya? Ang Panginoon nananalangin para maging example sa bawat isa sa atin. Na hindi ibig sabihin na tayong lahat ay porke Kristiyano na ay hindi tayo mananalangin. Alam niyo ba, the more na dapat ang isang Kristiyano, the more na nagpe-pray because of the temptation na hinarap natin araw-araw. Then why it is important to pray? To strengthen our faith. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, hindi na ganun kadali ang buhay. Although, open naman yung natin, ang ating bansa patungkol sa gospel. Pero, kailangan para natin mag-pray to strengthen our faith. Hindi ibig sabihin anak na tayo ng Diyos, hindi tayo nakakaranas ng hirap, nakakaranas ng temptation, or nakakaranas ng something na hindi natin na-expect. To ask for guidance and wisdom in every decision we make. Especially sa mga magulang, alam ko hindi ganun kadali. Kasi ako magulang din ako. Hindi ganun kadali na maggawa ng isang desisyon. Laging ko sinasabi sa mga anak ko, alam nyo, hindi ganun kadali maging tatay. Hindi ganun kadali maging magulang. Ang magulang kasi ang goal niya is palakihin ang kanilang mga anak. Lumaki sila na maayos, lumaki sila na may takot sa Diyos. Lumaki sila kung saan pagdating ng araw, pag nagkaroon sila ng pamilya, maging maayos din sila. Pero sabi ko sa anak ko, may mga bagay na ang gusto ng magulang ay mabuti. Pero minsan, may mga bagay na hindi namin alam na magiging tama. Kasi sabi kong gano'n, kapag ang magulang
may nagawa na sa kanyang anak, hindi mo na pwedeng mai-undo yung ginawa mo. But it doesn't mean na kapag sa mga anak nagkamali ka ng isang desisyon o isang bagay na kung saan pinalalaki mo sila, mahirap yon sa anak. Akala ng anak, o ang anak minsan sinisisi niya ang kanilang magulang. Pero sa totoo lang, kayo mga anak, darating ang araw magiging magulang kayo. Hindi ganun kadali ang maging magulang. Ako nung bata pa lang ako, sabi ko, pag ako nagkaasawa, sabi ko ganun, gusto ko magkaroon ako ng perfect family. Gusto ko magkaroon ng isang maayos na pamilya ng mga anak. Pero, hindi pala ganun kadali. So, kailangan talaga natin ng prayer. Especially sa mga magulang, ipag-pray nyo yung magulang kasi hindi ganun kadali maging magulang. Sabi nga rito, allowing you to hear God's voice while speaking His words. Yun yung prayer. Kapag tayo nagpe-pray, may mga bagay na hindi ko alam kung paano kayo mag-pray. Hindi ko alam kung paano nyo ginagawa yung prayer nyo, kung sa gabi ba o sa umaga. Pero mas maganda talaga sa umaga. Dati ako, gabi talaga ako nagpe-pray. Pero nung sinabi ni Pastor, mas maganda sa umaga kasi pagdating pa lang sa umaga, hindi mo alam kung anong challenges na kagad ang harapin mo. So, sa umaga pa lang dapat nagpe-pray na tayo. Pero alam niyo ang na-miss ko sa prayer, yung mahabang prayer talaga. Gusto ko talaga yung mahabang prayer na na-miss ko yun. At sana magawa ko pa uli yun. Na maibalik ko yung prayer na kung saan ah, ah, yung prayer na yung ibinibigay mo yung puso, binibigay mo yung kalooban sa Panginoon. Yung prayer na kung saan sinasabi mo sa Panginoon yung nararamdaman mo. May mga prayer kasi na minsan hindi mo alam na bigla ka na lang napapaiyak, bigla ka na lang hindi mo alam ang haba-haba ng prayer mo. Hindi ko alam kung paano kayo mag-pray. Ako, ganun ako mag-pray. Pero dumating sa point na hindi ko na magawa yung mahabang prayer, which is niregret ko talaga yun sa buhay ko. Pero hindi excuse yun dahil marami kang ginagawa, hindi ka magpe-pray ng mahaba. Hindi mo kinakausap ang Panginoon. Pero ano ba yung secret? Bakit tayo nagpe-fail sa pagpe-pray? Bakit the secret, point number 1 ko, no? Point number 1, the secret of all failure is prayerlessness. Bakit tayo nagpe-fail? Bakit may mga times na, may gusto tayo mangyari sa buhay natin, pero nagpe-fail tayo? Di ba minsan nakakalimutan natin mag-pray? Or madalas hindi tayo nagpe-pray? Dahil sa busy schedules natin, hindi na tayo nakakapag-pray. And I'm guilty sa ganyang bagay. Hindi porke nandito ako sa full-time, ako faithfully nagpe-pray ako. Nung isang araw, hindi ako nagpag-pray kasi tinanghali ako ng gising talaga. Hindi ko alam dahil pagod. Pero yung araw na yon, na-regret ko kasi hindi ako nagpag-pray. Tuesday ata yun. Ang hirap pala yung kapag hindi mo nakausap ang Panginoon, para bang maraming kulang. Maraming kulang sa buhay mo. Dito sa sa point natin, sabi dito doon sa binasa natin, confess your faults one to another. Confess your faults. Di ba pa nagpe-pray tayo, sinasabi natin, laging pinapaalala sa atin na, if we regard iniquity in our hearts, the Lord will not hear us. So minsan, yun nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin mag-pray, nakakalimutan natin humingi ng tawad sa Panginoon dahil may nagawa tayo. Minsan nagpe-pray kagad tayo, humingi kagad tayo ng request, nakakalimutan natin meron tayong kasalanan ginawa. Ewan ko kung sa inyo kung alam niyo yun. Pero sa totoo lang, bakit nagkakaroon tayo ng failure when it comes sa prayer? Bakit hindi nasasagot ang ating mga prayers? Ang madalas kasi, meron tayong tinatagong kasalanan. Marami tayong tinatagong kasalanan. And hindi ako exempted doon. Hindi ko itatago yun. Hindi ko sasabihin na wala akong kasalanan. Kasi nagkakasala tayo sa isip na eh. Nagkakasala na tayo sa puso. Nagkakasala tayo sa ating mga sinasabi sa ating mga kapwa.
Hindi natin nararamdaman yon, hindi natin namamalayan. Pero sa totoo lang, marami na tayong sinabi. Kung nakakapatay lang yung pag-iisip, kung nakakapatay lang yung pag-iisip mo sa kapwa mo, marami na sigurong patay. Pero sa totoo lang, no, may mga prayer tayo na hindi nasasagot. Bakit? Kasi meron tayong kasalanan. Yun ang ayaw ng Diyos. Alam mo, sa totoo lang, gusto ng Diyos na sagutin ang ating panalangin. Gustong-gusto ng Diyos na sagutin ang ating mga hinihiling sa Kanya. Pero because of sin, because of unconfessed sin, hindi na sasagot ng Panginoon. Sa totoo lang, open ang Panginoon dyan. Parang tatay, parang nanay, gustong-gusto niya ibigay yung best niya sa kanyang mga anak. Pero minsan kapag ang anak, matigas ang ulo, hindi niya maibigay sa anak niya yung best. Ganon din ang Ama natin. Ganon din ang Ama natin sa taas. Bakit siya hindi nagbibigay sa atin? Because yung unconfessed sin. Basahin natin sa mga ng Bible, mga example to, no. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 verses 13 to 14. Marami tayong babasahin mga verses dito sa Bible na kung saan gagawin nating basihan kung bakit o ano nangyari, bakit hindi nasasagot ang prayer. Sabi dito sa 1 Samuel 13, and Samuel said to Saul, "Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel." Alam niyo ba kung ano yung neto? Kung ano yung background neto? Yung nangyari kay Saul. Ano rito? Basahin ko lang sa 13:14, no? Ang sabi rito, and Samuel said to Saul, "Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee, for now would the Lord have established the kingdom upon Israel forever. But now thy kingdom shall not continue. The Lord has sought him a man after his own heart." And alam naman natin si David na tinutukoy dito. "And the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee." And Samuel arose and gat him upon the Gilgal unto Gibeah of Benjamin, and Saul numbered the people that were present with him about 600 men. Ang nangyari kasi dito is, Ang nangyari kasi dito, si Saul kasi is, nag-offer siya ng burnt offering sa templo. Which is, hindi ginagawa ng isang king yon. Ang gumagawa lang nun is a priest. Pero gumawa siya ng isang bagay na hindi maganda o nag-disobey siya sa Panginoon. Dahil si Saul, that time, natakot siya sa mga kalaban. At hindi niya inantay si Samuel na para siya ng burnt offering. Minsan tayo kasi sa buhay ng isang Kristiyano, minsan pa nagpe-pray tayo, nagmamadali tayo. Gusto natin kagad sagutin ng Panginoon ang ating prayer. Pero minsan, pinangungunahan natin siya. Nangunguna kagad tayo, masyado tayong excited, masyado tayong mainipin. Alam niyo ba yung pagmamadali? Hindi yan maganda sa isang Kristiyano. Yung nagmamadali ka sa gusto mo mangyari, hindi maganda sa Kristiyano yan. Pansin niyo ang Panginoon, hindi siya nagmamadali. Remember nung namatay si Lazarus? Hindi siya nagmamadali. Napuntahan si Lazarus. Pero ang gusto ng Panginoon is magtiwala tayo sa Kanya. Ang nangyayari kasi, kapag may pinagpe-pray tayo, Lord, gusto ko ngayon na. Gusto ko, Lord, sagutin mo na ngayon ang prayer ko. Minsan nakakatawa no? Na kapag tayo nananalangin, parang ang inuutusan natin ay hindi Diyos. Nakakalimutan natin yung holiness ng Panginoon. Nakakalimutan natin na yung sinasabihan natin ay Diyos. Tayo ay creation niya lang.
Actually, wala nga tayo eh. Hindi nga tayo worthy sa kanyang mga blessings. Pero kapag nagpe-pray tayo, ayusin natin. Kasi yung prayer natin parang walang para bang ang iniisip lagi natin yung sarili natin. Hindi natin naiisip na baka may mga bagay na kailangan mo munang gawin. Minsan may gusto tayo, pinangungunahan natin, Panginoon, hindi tayo nagpe-pray. Sa business, sa school, dito sa church, may mga desisyon tayo na ginagawa na hindi natin kinukonsulta sa Panginoon. Yung nangyari kay Saul, hindi kasi siya nag-consult sa Panginoon. Pinangunahan niya ang Panginoon. Ano naging resulta? Tinanggal sa kanya yung pagiging hari at ang pinalit sa kanya si King David. At sana wag sana mangyari sa atin yun, no? Na kapag meron tayong pinagpe-praise sa Panginoon, meron tayong gusto sa Panginoon na mangyari sa atin, at dahil nagmamadali tayo, inuuna natin Panginoon, hindi niya na maibibigay yung gusto ng Panginoon para sa atin. Supposedly, maraming best na gusto ibigay sa atin ng Panginoon. Pero dahil nagmamadali tayo, hindi na natin pinagpe-pray yung gusto hindi na natin pinagpe-pray yung kung ano yung will ng Panginoon para sa atin. Kaya kayo kung sa mga gusto mag-abroad, especially sa mga may family na, no? Huwag kayong mag-abroad kung hindi nyo isasama ang inyong pamilya. Huwag kayong mag-abroad. Naalala ko yung sinabi ng asawa ko na gusto niya ako mag-abroad. Actually, ayoko talaga mag-abroad. Meron na akong last na interview sa may Australia. Online 'yon. Naka-ready na yung mag-interview sa akin in last interview. Sabi ng asawa ko, "Sweetheart, ayan na, nandiyan na siya, kakausapin ka na niya." Alam mo, hindi ako pumunta. Hindi ko inano yung sa computer. Hindi ako umupo sa computer. Sabi ko, "Sweetheart, ayokong pumunta sa abroad. Ayoko magtrabaho doon." 2012 yun. Ayoko talaga magtrabaho. Alam mo, nagkaroon kami ng problema doon kasi gusto niya ma-augment yung salary ko that time. Gusto niya lumaki yung salary ko that time kasi dalawa na yung anak ko noon. Pero ayoko pa rin, sabi kong gano'n. Ayokong iwan ang pamilya ko, sabi kong gano'n. Dumating sa point na hindi kami nagkikibuan. Nasa office ako, nakita ko naka-office mate ko na umiiyak ako. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Actually, mga close ko sa office, parating babae. Pero alam nila, no touch siya na. Hindi nila ako hinahawakan kapag parang inaan nila ako. Sabi ko, ba't umiiyak? Kasi ganito kinuwento ko na gusto akong pag-anuin. Alam mo, 2013, nagkaroon ng sakit yung asawa ko, ng breast cancer. Just imagine, kung ako natuloy doon, sino mag-aalaga sa kanya? Kasi minsan may mga bagay na gusto tayo mangyari dahil gusto natin yun. Pero sa totoo lang, gusto ba ng Panginoon yun? Kaya maganda yung pinagpe-pray pa rin natin. Matagal mag-pray, pero mas maganda pinagpe-pray pa rin natin yun. Kailangan natin yung will ng Panginoon na masunod, hindi yung will natin. Kasi the moment na will natin masunod, may danger dyan. So wag tayong maging katulad ni Saul. Then sa Genesis 3:4-6, Genesis 3. Did Adam and Eve prayed when the serpent approached them in the Garden of Eden? Nagpray ba sila? Tignan natin sa Genesis 3. Dito pinakita dito na kapag hindi ka nagpe-pray, pag hindi ka nag-consult sa Panginoon, may danger talaga. Ano sinabi sa Genesis chapter 3 verse 4-6? Ang sabi rito, "But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, You shall not surely die. For God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil."
And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes, ito tatandaan natin hindi porke maganda sa paningin natin, tama Sabi rito, and a tree to be desired to make one wise, she took, ito na ang maano, no? She took of the fruit thereof and did eat, at nagdamay pa siya, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So, sa mag-asawa, laging tatandaan natin, ako lagi ko tinatawag to, ang asawang babae, ang Holy Spirit ng tahanan. Ikaw ang magbibigay sa kanya ng suggestion o ng gabay din. Kasi minsan ang asawang lalaki, minsan kung ano yung gusto niya mangyari Or vice versa. Hindi ko alam sino sa inyo. Pero hindi porke gusto ng inyong asawa, susundin nyo. Lagi nyo silang sasabihan or i-remind, sweetheart, pinag-pray mo na ba yan? Pinag-pray mo na ba yan sa Panginoon? Kasi kung di mo pinag-pray sa Panginoon, wag natin ituloy. Bakit? Importante kasi yung prayer. Especially sa ating mga Christian, dapat nagpe-pray tayo. Hindi natin alam kung ano mangyayari kung gagawin natin isang bagay na hindi naman kalooban ng Panginoon. Same with sa mga estudyante. Kung hindi kalooban ng Panginoon na mag-apply ka abroad, huwag mong gawin. Naalala ko nung nag-uusap kami ni Brother Aran nung Sabi ko, anong Brad? Baka dito ka talaga sa church? Kasi nagtagal 3 years? 4 years siya sa Japan. Tapos then bumalik siya. Madalas na kami nagkukwentuhan. At gusto niya talaga mag-work sa Japan. At nung bumalik siya sa Japan, na-reject ang kanyang residency. Nung bumalik siya rito, sabi ko sa'yo, dito ka Katulong ka ni pastor dito sa LBCA. Yun yung sinabi ko sa kanya. Hindi ako manghuhula, sinasabi ko lang sa kanya yun. Sabi ko, pinagpe-pray ni pastor na may makasama siya. Kasi mahirap magpastor at the same time, president ka o principal ka ng isang school. Hindi ganun kadali yun. Why not consider mo yung mali mo, ikaw maging principal balang araw? Sinabi ko yun sa kanya. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero minsan, pag ikaw nasa kalooban ng Panginoon, ang Panginoon ang gagawa ng paraan para hindi ka matuloy. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan para hindi ka matuloy sa gusto mo. Bakit? Kasi baka hindi ka mag-improve doon. Baka hindi ka i-bless doon. Pero hindi pa rin natin alam kung ano mangyayari. Depende sa desire niya rin yan. At depende sa kalooban ng Panginoon yan. Sa atin, gano'n, mag-pray tayo na maayos. Huwag yung ura-urada tayo. Huwag yung gusto natin. Minsan, mas maganda nga yung phlegmatic ka Kasi mabagal kang kumilos, mabagal ka mag-decide. Minsan, ginagamit ng Panginoon yun. Pero sa totoo lang, may mga bagay na dapat pinagpe-pray natin bago natin desisyonan. Mahirap na para tayong si Eve at si Adam na pinalabas sa Garden of Eden. At tayo baka mapalabas din tayo sa kalooban ng Panginoon kapag ginawa natin yung gusto natin. Okay? Sa Acts, sa Genesis 16:3-5, pwede natin buksan. Genesis 16. Genesis 16, verses 3-5. Basahin lang natin, no? Marami tayong babasahin ng mga verses dito kasi about prayer tong ating babasahin. 16. Sabi dito sa verses 3-5, and Sarai, that time Sarai kasi hindi pa siya nakakonvert, no? And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelled 10 years in the land of Canaan and gave her to her husband, Abram, to be his wife. Tandaan nyo, no? Binigyan ng promise ng Panginoon si Abraham na gagawin siyang
great nation. Father of great nation siya, no? Then, ang ginawa dito? And when, etong si Sarai nainip. Nainip siya kasi wala pa silang anak eh. Siyempre, hindi ko naman pwedeng gayahin sa panahon natin eh. Kasi that time, ilang taon na si Sarai. Hindi man natin pwedeng gayahin yon. Pero, ang sinasabi dito, huwag tayo mainip kapag nagpe-pray tayo. And he went unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Sino may kasalanan dito? Si Sarai. Siya nagbigay, yung kanyang kasambahay, ibinigay niya doon sa asawa niya para magkaanak. Eh, din nangyari, nag-conceive. Kaninong will yun? Will ni Sarai. And Sarai said unto Abraham, my wrong be upon thee. I have given my maid into thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. Hindi pwede mangyari to na asawa lang. Mayroon din approval to ng kapartner mo. Sana hindi dumating sa point na kapag wala akong inaano dito, no? Kinukwento ko lang sinabi dito. May mga bagay na minsan nainip tayo. Nainip tayo. Alam niyo, may kilala ko si Pastor, kilala si Pastor Rudy Gabriel. 14 years sila nag-antay. Nagkaanak sila, lalaki. May mga bagay na minsan hindi maintindihan kung ano yung gusto ng Panginoon. Bakit umabot ng 14 years? Ba't sa kanila umabot pa na 99 na si Sarah, 100 years old na tama ba? 100 years old na si Abram. Imagine mo gano'n na katanda. Pero binigay pa rin ng Diyos ang promise niya. Binigay pa rin ng Diyos ang promise niya. So tayo, kung meron tayong pinagpe-pray, at alam, ang pakiramdam natin, matagal na siya, hindi pa rin sinasagot ng Panginoon, tanungin natin sarili natin, bakit? Anong meron? Pero pag sinabi ng Diyos sa atin, mag-antay ka lang, anak, may best ako ibibigay sa iyo. Alam niyo, sa prayer ng isang Kristiyano, nandun lang parati yan eh. Yes, no, and wait. Lagi kong sinasabi, mas gusto ko yung wait. Kasi pag wait, mas best ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kapag no, wala talaga no eh. Then kapag yes, di wow, naka-yes ka. Pero sa totoo lang, may mga bagay talaga na ang Panginoon nangungusap sa bawat isa sa atin. Matagal, pero lagi yung tandaan, best ang ibibigay sa'yo ng Panginoon kung willing ka talagang makinig sa Kanya at magantay. Okay? Minsan we make a lot of failure because of our prayerlessness. Mag-pray tayo. Libre nga ang prayer, ba't hindi pa natin ginagawa? Kung yung mga lost nga, nagpe-pray eh. Kaya lang, minsan hindi lang maganda yung prayer nila. Lord, sana manalo ako sa loto. Lord, sana manalo ako sa sabong. Lord, sana manalo ako sa ganito. Nagpe-pray, mali. Pero tayo dapat mga Kristiyano, nagpe-pray na maayos eh. Tayo mga Kristiyano, dapat nagpe-pray tayo ng kung saan nakikita sa isang Kristiyano yung pagiging prayerful. Kaya lang minsan, nauuna yung ating will, hindi yung will ng Panginoon. Then point number 2, the secret of power is prayerfulness. Sinabi doon sa verse na binasa natin kanina, pray one for another that ye may be healed. Minsan kapag nagpe-pray tayo, hindi tayo nagpe-pray, disastrous yung nangyayari. Without prayer, life is disastrous. Genesis 31:40, basahin na natin Genesis 31:40. Puro tayo Old Testament, no? Kasi maraming nangyayari ditong sa Old Testament na naging disobedient ang anak ng Diyos. Sabi dito sa Genesis 31:40, huwag niyo akong tulugan ha, kasi ganito lang talaga ako hindi ako excited magsalita. Okay? Sabi dito, thus I was in the day of the drought, consumed me, and the frost by night, and my sleep departed from my eyes. Tama ba yung binasa ko? Okay? Thus have I been 20 years in thy house. I served thee 14 years for thy daughters, and 6 years for thy cattle, and thou hast changed my wages 10 times. Ito pala yung
nag-away dito si Jacob tsaka si Laban. Remember, nag-serve si Jacob kay Laban. Naging shepherd siya ni Laban. And yet, lagi siyang nilalaman dito ni Laban eh. And dumating pa sa point na inisahan siya ng anak, inisahan siya ni Laban nung ibinigay niya si Leah instead of Rachel. Actually, si Rachel ang gustong-gusto talaga ni Jacob. Pero inisahan pa rin siya ni Laban. Pero sa totoo lang, bakit nagkaganon yung nangyari kay Jacob? Kasi from the very start, di ba? Nung pinanganak pa lang siya, ayaw niya maunahan siya eh. Hinawakan niya na ano. Lumabas ang kanyang kapatid. Nung lumalabas ang kanyang kapatid, yung kamay ni Jacob nakahawak doon sa paanan o heel ni Iso. Doon pa lang, baby pa lang siya eh. Nung nagkaisip na siya, ano nangyari? Yung birthright ng kanyang kapatid, kinuha niya. Naisa niya ang kanyang kuya. And then, sino pa yung kasabwat? Yung nanay. Di ba? Yung nanay gumawa ng paraan para lang makuha niya yung birthright. Pero sana hindi tayo dumating sa point na nanggugulang tayo. Bakit? Kasi aanihin natin yan eh. Aanihin natin yan. Yung panglalamang natin, aanihin natin yan. Hindi ngayon, baka sa susunod, kapag tumanda ka na o kaya kapamilya ka na, aanihin mo yan. Nakita naman natin nangyari kay Jacob, di ba? Nakita natin kung anong ginawa ng Panginoon kay Jacob. Basahin natin sa Genesis 32:26. Ano ang ginawa ng Panginoon kay Jacob? Genesis 32:26. Ano sinabi rito? Ito yung that time na nakapag-wrestle si Jacob with an angel of the Lord. And that's the Lord Jesus Christ. Sabi rito, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint. Tandaan nyo, ang thigh ito ha. Ito yung pinakamalaking buto ng isang tao. Itong thigh na to, kapag ito na-dislocate, hindi ka na maayos maglakad. Ito rin yung thigh ang nagka-carry ng yung bigat ng ating upper body. And that time, ito si Jacob, nakapag-wrestle siya sa Panginoon. And then dumating sa hapon na, and sabi rito, and he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. Dito makikita natin yung pagbabago ng kay Jacob. Dati, siya eh, manloloko siya eh. Pero this time natakot siya dahil yung kwento nito, pinaghiwalay niya kanyang dalawang pamilya, si Rachel at si Rachel at si Leah. Kasi magmi-meet sila ng kanyang kapatid. At alam niya may kasalanan siya rito. Pinaghiwalay niya kasi mautak nga siya eh. Pinaghiwalay niya yung dalawang kanyang pamilya. Na baka kung sakaling galit pa kanyang kapatid na si Iso at patayin ang kanyang isang pamilya, meron pa siya isang pamilya matitira. Bakit ganun ang pag-iisip ni Jacob? Kasi sa kasalanan ginawa niya. Natatakot siya na baka may mangyayari sa kanyang pamilya. Pero this time, humingi siya ng blessing sa Panginoon. Ang sabi niya rito, and he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. 20 years he was different when he wrestled with the Lord and eventually learned to submit. Bakit hiningi niya yung blessing sa Panginoon? Minsan, hindi niyo napansin, sinasagot ng Panginoon ang prayer natin, sinasagot ng Panginoon yung gusto natin, pero minsan damage tayo. Napilaya na tayo. Minsan sumusunod tayo sa Panginoon, kailangan pa tayong saktan ng Panginoon. Sa totoo lang, ayaw dapat ng Panginoon yun. Pero para matuto ka, para hindi ka na tumatakbo sa akin, sabi ng Panginoon, kailangan ko nang hawakan ang iyong thigh nang hindi ka na tumatakbo parate. Isipin nyo sa buhay nyo, ano yung mga bagay na kung saan ang tigas ng ulo mo, ayaw mong pasaway sa Panginoon. Isipin mo kung ano yung mga bagay na yun. Gaming, computer,
ML ba yon? ML? Hindi ko alam kung sino sa inyo. Minsan may nakikita pa akong estudyante na gaganyan. Naglalaro. Nagpupuyat, Facebook, nagpupuyat sa Facebook, nag-i-stalk ng kung sino-sino. Alam niyo, hindi maganda yon. Alam niyo kung ba't tinanggal ko yung Facebook? Kasi sa Facebook, kapag may lumabas na ad, minsan may mga obscene na ad doon. At kapag na-click yun, lalabas at lalabas na parati yun. At kapag may friend ka, magtataka ka, bakit may mga lumalabas na ganyan na may mga lumalabas na obscene doon na na mga images. Tandaan natin, anak tayo ng Diyos. Yung sinasabi parati ni pastor na naglalaro ka ng ML, yung mga itsura ng mga babae dyan, kahit cartoons pa yan, grabe ang itsura. Pornography. Hindi ko sinasabing perfect ako. Lalaki din naman ako. Sa totoo lang, temptation yun. Kung ginagawa nyo pa riyan, kung sino man sa inyo na gumagawa pa niyan, o kung may mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa iyo na itigil mo na yan, gawin mo na. Para hindi ka maging Jacob. Baka pilayan ka niya. Kung di ka niya pilayan, baka bulagin yung isang mata mo dyan. Sa kakapuyat mo sa paglalaro ng gaming. Hindi ko alam. Depende kung ano yung ginagamit mo. Kasama rin ako doon. Kung ginagamit mo sa paglalaro, yung sa kamay, baka yung kamay mo magkaroon ng rayuma. Baka yung kamay mo magkaroon ng hindi ko alam, maputulang ka ng kamay. Hindi natin alam eh. Minsan nakakatakot. Bantayan natin ang sarili natin. Kaya dapat maganda nagpe-pray tayo. Pag dumating sa point na dumaan sa iyo yan, yung laro na yan, mag-pray ka na. Kasi kapag hindi ka nag-pray, nandun yung temptation talaga. Kaya napaka-importante ng prayer. Bakit ang Panginoon nagpe-pray parate? Bakit ang Panginoon, kasama niyang madisipulo, makikita mo, and he went to a certain place. Lagi siyang humihiwalay para mag-pray. Mag-pray tayo. Libre yan. Libre sa bawat Kristiyano mag-pray. Kasi kung di natin gagawin yan, talo tayo. Sa mga estudyante, kung nangungopia ka pa rin, kung nag-cheat ka pa rin, bantayan niyo yan. Baka mamaya maduling ka na. Hindi natin alam eh. May mga bagay na akala mo wala nakakakita. Pero sa totoo lang, nakikita ng Panginoon yan. So, napaka-importante na nagpe-pray tayo. Okay? Basahin natin sa may Acts. Hindi pa naman tayo sa New Testament. Acts. Acts chapter 6. Ano sinabi sa Acts chapter 6? Okay, basahin natin doon. Sabi dito, then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Ano ibig sabihin dito? Ito kasi that time, this is the commitment of the early disciples. That time kasi nakakalimutan na yung mga widows. Yung managing the distribution of food to the widows. Nakalimutan na ng mga disciple to. Sa totoo lang, ang sabi ng Panginoon, hindi niya pababayaan yung mga fatherless o mga widows. Pero that time, sa sobrang busy, marami na kasi yung nasisave that time eh. Marami na nasisave that time at nakalimutan na nila yung mga taong to na hindi na napapansin. Nagtatampo na ang mga widows na to. Pero ang ginawa ng mga disciple, ito. Sabi dito sa verse 2, then the 12 called the multitudes of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Ito yung serve tables, ito yung sa pagkain, in distribution of food. Wherefore, brethren, look ye out among ye 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom,
whom we may appoint over this business, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. So kapag ganito nangyayari, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, nagpray. Sa atin, di ba, minsan kapag meron tayong mahalagang desisyon na gagawin, especially si pastor, nagpe-pray tayo. Even naman sa lupa na ating inaano na ginugol ni pastor, nagpe-pray tayo. Kasi kung hindi magpe-pray ang isang Kristiyano, ang buong church, nagkakaroon tayo ng problema. Maraming problema mangyayari. Kaya nga maganda meron tayong mga deacon, meron tayong deacon katulad ni Doc Arvin. Meron tayong mga board of trustees na kung saan nakakatulong ni pastor sa pagdidesisyon. So, tulungan natin ang bawat isa. Mag-pray tayo. Especially sa mga ni pastor, yung mga board of trustees. Hindi nyo lang alam kung anong hirap na nangyayari kay pastor. Hindi nyo lang alam kung ano yung sacrifice na ginagawa ni pastor. Minsan nakikita natin wala siya. Meron kasi siyang mga tinutulungan na churches na kung saan gusto niya rin mag-grow na katulad natin. Yung mga ginagamit natin dito sa church, mga expenses natin, akala natin kay Sister Au, si Sister Au lang na stress dyan. Si pastor din na stress din. Yung mga nilalabas na pera, hindi ganun kadali yun. Yung building for the house of my God, yung faith promise, kapag hindi nakukumpleto yan, na-stress si pastor. Kasi marami mga missionary ang magugutom. Marami mga missionary ang kailangan ng pera na yun para magamit doon sa lugar na kung saan sila. Huwag niyong anuin yung trabaho ng isang pastor. Huwag niyo yung lang-langin lang. Kasi hindi ganun kadali ang buhay ng isang pastor. Kung kami nga, helper lang kami, nahihirapan kami. Na-stress din kami. Ang hirap ng ganun, nag-aaral ka, driver ka, board of trustees ka, teacher ka, lahat. Mahirap. Pag-pray nyo, hindi madali ang buhay ng isang Kristiyano talaga. Hindi ganun kadali. Alam ko sa mga secular, mahirap din. Alam ko sa mga member, mahirap din. Pero lagi yung tatandaan, walang hindi magagawa ang prayer. Mag-pray lang tayo. Kasi kapag lumuhod tayo sa Panginoon, pag lumuhod tayo sa Panginoon, taintin tayo na lumuhod sa Panginoon, ibibigay niya yan. Sabi rito, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ano ibig sabihin ng fervent? Ito yung heartfelt, wholeheartedly, or earnest. Sometimes you cry, giving your heart fully to the Lord, sincere with a strong feeling. Ito yung point number 3 ko. The secret for outpouring blessing is earnest prayer. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Pag sinabi yung fervent, ito yung talagang nasa puso mo. Ito yung talagang sa sobrang ng kalooban mo, naiiyak ka. Ito yung sa sobrang gusto mo mangyari, kinakausap mo yung Panginoon. Nagtatagal ka, nakaluhod ka, para lang masagot ng Panginoon ang prayer mo. Hindi ko alam kung paano kayo nagpe-pray, katulad ng tinanong ko sa kanina. Pero sa totoo lang, kapag nakita ka ng Panginoon nagpe-pray ng ganyan, maano yung puso niya sa'yo. Sabi nga nila, kapag ang demonyo daw, nakita ka nagpe-pray na nakaluhod, natataranta na siya. Patarantahin natin ang mga dyablo, ang mga demonyo, patarantahin natin siya sa ating mga prayer. Kaya nga tayo lumuluhod dito sa may harapan eh. Hindi tayo lumuluhod dito para show off lang. Lumuluhod tayo dahil pinapakita natin na yung humility natin, yung humbleness natin sa Panginoon. Huwag tayong mayabang sa harapan ng Panginoon. Kasi wala man tayong pagyayabang sa harapan ng Panginoon. Kaya nga mabuti yung pinapagawa ni Pastor rito, na bago tayo mag-start ng service, bago mag-devotion, nagpe-pray tayo, naka-kneel down.
Bakit? Kasi kapag nakita ng Panginoon yan, mapiplease natin siya. Yung faith natin in prayer, napiplease natin siya. Without faith, it is impossible to please God. So kung wala tayong ganun, paano natin mapiplease ang Panginoon? Sabi rito, righteous man. It refers to a person justified by faith and living in obedience to God with their sins confessed and forgiven. Bakit nagkakaroon ng magandang kasagutan? Kapag ikaw ay righteous man. Yung justified by faith and living in obedience to God. Hindi naman tayo pwedeng ng Panginoon nang hindi naman tayo obedient sa Kanya. Minsan, ba't nagtataka tayo, ba't hindi nasasagot ang ating mga prayers? Ang tanong, obedient ka ba sa Panginoon? Di ba sa mga anak, ganon, bakit hindi ka binibigyan ng nanay mo ng pera? Bakit hindi ka sinasama ng nanay mo kapag lumalabas siya kapag namamasyal? Kasi disobedient ka eh. Disobedient ka. Sa mga anak, ganun din ginagawa ko. Kapag hindi masunurin, walang regalo. Or, hindi ka kasama sa pasyal. Or, wala kang favor. So, bakit sa Panginoon? Bakit hindi minsan tayo hindi nasusunod ng mga prayer natin? Maaaring disobedient ka sa Panginoon. Baka marami nang sinasabi sa iyo ang Panginoon na hindi ka sumusunod. So, kailangan natin sumunod sa Panginoon. Kasi hindi ka pwedeng tawagin righteous man kung hindi ka justified by faith and living in obedience to God with their sins confessed and forgiven. Kung meron ka kasalanan na hindi mo sinasabi sa Panginoon, hindi ka talaga sasagutin ng Panginoon. Katulad ng sinabi ko nung una, gustong ibigay ng Panginoon yung best para sa'yo. Kaya lang hindi niya maibigay kasi hindi ka sumusunod. Kasama rin ako doon. Bakit may mga prayer tayo hindi nasusunod? Kasi ayaw mo, ang tigas kasi ng ulo. Ang tigas kasi ng ulo natin. So, paano yan? Pag nagpe-pray tayo, ipakita natin sa Panginoon talagang kailangan natin talaga. Ipakita natin sa Panginoon na, Lord, please, bigay mo ito, kailangan ko to. Pero, ibibigay ng Panginoon yan kung talagang will niya pa rin. Kaya nga may yes, no, and wait. Ibibigay ng Panginoon yung best na yan. Matagal ka na nag-aantay, ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Pare-pareho naman tayo nag-aantay. Ako rin nag-aantay ako. Ang prayer ko lang parati sa Panginoon, Lord, ibigay mo yung best para sa akin. Kasi you know my heart. You know what anong gusto ko sa buhay. At ang ngayon, nag-aantay pa rin ako. Sa edad kong ganito, nag-aantay pa rin ako. Pero kung ibibigay ng Panginoon, kung hindi man, kunin niyo na lang ako. Lagi yun sinasabi ko, Lord, kung hindi man, kunin mo na lang ako. Mahirap mag-isa. Kaya yun ang prayer ko parati sa Panginoon. Sabi dito sa James 5:16-18, yung binasa natin kanina, it is an earnest prayer. Pwede basahin natin 16-18. Kanina binasa lang natin yung 16. Basahin natin hanggang 18. Okay? Malapit na ako matapos. James 5. Ano sabi dito? Sa 16, 18. Ulitin na natin 16. Confess your faults one to another and pray for one another that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Means prevail, serves in a useful way, or has the power to accomplish substantial or worth or significant results. Availeth much. Tandaan natin yan. Isa yan sa promise ng Panginoon. Ano sabi sa 17? Elias was a man subject to like passionate as we are. And he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years. Natandaan yung prayer ni Elijah? Sabi niya, wag umulan ng for 3 years and 6 months. And he prayed again.
Nag-pray siya uli na sana umulan na after 3 years. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth fruit. Natatanda yung kinuwento ni pastor na si Elijah nag-pray ng ulan. Di ba nakita niya lang, ganyan lang na clouds? Imagine, ganyan lang kalit na clouds ang nakita niya. Pero nung sabi niya, halika na, bumaba na tayo. Meron ng ulan na darating. Clouds lang na ganyan kaliit ha. Paano pa kaya tayo? Kung tayo may nakita tayong maliit ng bagay na pinakita na sa atin ng Panginoon, na isa sa sasagutin niya sa ating mga panalangin, magpatuloy pa rin tayo. Yang maliit na yan, lalaki rin yan. Yang maliit na faith mo na yan, lalaki rin yan. It's a matter of faith. Sabi nga ganun kung meron lang tayo ng kasinliit ng mustard seed na faith, na kaya natin paggalawin o paano yung ang mountains. Hindi yung literal na paggalawin mo. Yung faith to. Paano pa kaya kung meron pa tayong alikabok na faith? Imagine yun lang, ganun kaliit na faith. You can move mountains. Paano pa kaya kung meron tayong kahit maliit lang na faith, na mas maliit pa sa mustard seed? Huwag natin underestimate yung prayer natin. Huwag natin underestimate yung pwede ibigay sa atin ng Panginoon. Huwag natin limitahan ng Panginoon. Kasi minsan nililimitahan natin ang Panginoon. Ibibigay ng Diyos ang best sa atin. Ibibigay ng Diyos, hindi tayo niya titipirin. Pero kailangan lang natin yung faith natin in prayer. Tandaan nyo, hindi tayo titipidin ng Panginoon. Kung kailangan mo, ibibigay niya yan sa atin. Gusto lang ng Panginoon na lumalapit tayo sa Kanya. Para yung mga anak sa tatay o anak sa nanay. Ma, sige na, bigyan mo naman akong pera, pambili ng ganito. Ma, sige na, bili tayo, kain tayo sa labas. Ma, may Starbucks naman tayo. Minsan may mga prayer tayo na akala natin hindi nasasagot. Pero sa totoo lang, kapag nag-pray tayo sa Panginoon, yung fervent talaga, wholeheartedly, ibibigay ng Panginoon sa atin yan. Kaya lang tayo minsan, nililimita natin ang Panginoon. Lord, bigyan mo naman ako ng bigyan mo naman siya sa akin. Minsan may mga bagay na pinagpipray tayo na milagro na lang talaga Pero pansinin niyo, ang Diyos, kapag may hiniling ka sa Kanya at bukal sa puso mo, ibibigay niya yan. Mag-antay ka lang. Mag-pray ka lang. Mag-pray ka lang, mag-pray hanggang dumating na siya. Hanggang dumating na yung pinagpe-pray mo. Hindi natin alam, maaring material na bagay, maaring kasama sa buhay, maaring hindi ko alam kung ano yung gusto niyo ipag-pray. Basta lagi ko na sinasabi sa mga estudyante, kapag nagpe-pray kayo, laging doon sa taas. Pag ganun lagi yan, sa taas. Huwag kayo nagpe-pray ng pag ganun. Kasi pag nag-pray kayo ganun, emotional yan. Emotion na mangyayari dyan. Kaya pag nagpe-pray kayo pag ganun lagi. Kasi nandun ang Diyos sa taas Hindi naman pag ganun. Kung kayo nagpe-pray ng God's will nyo, laging ganun. It's between you and God. Huwag nyo sasabihin kahit kanino yan. Huwag nyo pinagsasabihan. Kaya mga single, kung may pinagpe-pray kayo, it's between you and God. Huwag nyong pinagsasabi. Bakit? Pag nalaman niya ng pinagpe-pray nyo, wala na. Hindi na pag ganun yan. Pag ganun na yan. So, laging triangle yan Pray to God. Ang God ang magsasabi doon sa pinagpe-pray mo. Okay? Walang may third party. Sa mga single, walang third party. Huwag kayo magsasabi na kung sino yung pinagpe-pray nyo. Kasi kapag nagkaroon ng leakage yan, kilala na yan. Kahit si Ate Rose dyan nagtitinda, baka alam na rin yan dyan. Akala niyo si Ate Rose, wala alam yan? May alam yan. Kaya pa nagpe-pray kayo,
It's between you and God. Huwag niyong pinagsasabi. Maliwanag ba yan? Sa mga single, minsan kasi yan ang naging problema ng mga single. Pinapakilala sa lahat. Okay? Dapat maging aware tayo sa emotion natin. Maging aware pala kayo sa emotion nyo. Maging aware kayo sa emotion nyo. Kasi hindi maganda yan. Kapag nag-pray kayo, sabi nga ni Pastor, sino ba yun sa ano? Yung sa Pastor sa Jensen, yung nag-preach sa atin. Ano? Hindi, yung isa. Narsolis. Sabi nga, tandaan nyo, pag sa lalaki, mag-pray kayo, siyempre, una, babae. Babae. Kasi lalaki ka babae. Then, pangalawa, save. Faithful. May takot sa Diyos. Tandaan nyo babae, save. Faithful. May takot sa Diyos. Kasi kung walang takot sa Diyos, disaster yan. Mahirap yan. Vice versa din sa babae, ganun din. Mag-pray kayo na may takot sa Diyos. Mag-pray kayo may takot sa Diyos. Kasi mahirap yan Pag hindi kayo nag-pray ng may takot sa Diyos, kawawa ang buhay nyo bilang isang Kristiyano. So, mag-pray lang tayo. Let's pray, man. Kilang panahon, maraming po salamat sa oras na binigyan po sa akin, sa amin, Panginoon ko. Alam ko po, Panginoon ko, na may mga bagay sa buhay ng isang Kristiyano na minsan mahirap maunawaan. Pero Lord, naniniwala po rin po kami, Panginoon ko, na nandyan ka, nagbibigay ng pag-asa, Panginoon ko. Sana po, hindi po namin ma-underestimate yung pagpe-pray. Minsan, mayabang po kami minsan, Lord. Minsan, gusto namin makuha agad ang gusto namin. Minsan, o kadalasan, Panginoon ko, hindi kami nagpe-pray, inuunahan ka namin. Pero Lord, sana makita po namin importance ng prayer at sana po, Panginoon ko, makita ng bawat isa, especially itong mga Kristiyano, kami mga Kristiyano, na nandiyan ka, Panginoon ko. Alam kong gusto mo ibigay yung best para sa amin. Kaya lang, may naghihinder doon, Panginoon ko, kaya hindi maibigay-bigay yung best. At ang naghihinder na yun is yung kasalanan namin at yung aming prayerlessness. Salamat, Panginoon ko, sa mga oras na to. Hindi ko po alam kung paano. Hindi ko alam kung nangusap ang mensahe sa mga tao. Hindi ko po alam kung anong impact nito sa kanila. But again, Lord, teach us to pray. Give us your blessing, Panginoon ko. Give us your unwavering love to us, O God. Thank you again po sa mga oras na to. At ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede po tayong tumayo lahat. Hindi ko alam kung nangusap sa inyo ang Panginoon. Pero, bukas pa rin yung altar. Kung merong pinangusap sa inyo ang Panginoon, when it comes sa prayer, pwede kayong lumapit dito. Hindi naman kahinaan na hindi ka lumapit dito sa harapan. Minsan, iniisip natin na walang silbi o walang power yung prayer ng isang Kristiyano. Minsan, iniisip natin na bakit ba ako magpe-pray kung hindi naman na tutupad yung prayer ko? Bakit pa ako magpe-pray kung hindi naman sinasagot ng Panginoon yung prayer ko? Pero tandaan mo, baka meron kang kasalanan ginagawa o disobedient ka sa Panginoon. Bata, matanda, alam ko may mga prayer tayo na gusto natin matupad. May mga prayer tayo na kung saan gusto na natin mangyari sa buhay natin. Pero sana makita ng bawat isa na ikaw lang po, Panginoon ko, ang makakatugon sa mga prayer namin. Ang puso namin, Panginoon, nakikita mo. Ang buhay namin, nakikita mo, Panginoon ko. Walang naitatago sa harapan mo. Kaya, Lord, sana po, manatili po kami malinis. Manatili po kami sumusunod. Manatili po kaming tumatawag sa inyo, Panginoon ko.
Makita po namin ang aming buhay bilang isang Kristiyano na wala po kami magagawa kung wala ka. Dakilang Panginoon, turuan mo kami manalangin. Ayaw na po namin mangyari yung nangyari ng Old Testament time pa until today. Marami pa rin hindi nagiging magandang relasyon. Hindi magandang nangyayari sa buhay ng isang pamilya, sa kabataan, sa mga mag-aaral, sa mga nagtatrabaho abroad, sa mga worker dito sa church. Nang dahil po sa kasalanan, nang dahil po sa disobedience ng bawat isa po. Imbis na maibigay yung best, gusto mo ibigay yung best, hindi namin nakukuha. At sana po maalala po namin yun. At sana po makita po namin na ikaw po ang aming Diyos na buhay na hindi maramot, mapagmahal, at nagbibigay ng awa sa bawat isa. Salamat po, Panginoon ko, sa mensahe na ito na ibinigay po sa amin ngayong gabi. At dalayan ko po, Panginoon ko, na sana sa pag-uwi namin sa aming mga bahay, maalala po namin na manalangin umaga, sa tanghali, sa gabi, at kung kami nagkakaroon ng problema sa aming pamilya, sa aming pag-aaral, sa aming trabaho, o saan man, Panginoon ko. Salamat po, Panginoon ko, sa buhay na ibinigay po sa amin. Salamat po sa patience na binigay po sa amin. Salamat po. At lagi ka nandyan, nakikinig, at hindi nagsasawa sa aming mga petition, sa aming mga prayer. Salamat po for being our God. Salamat po for being our Savior. Salamat po for being our friend. And salamat po for being our Father who listens carefully, Panginoon ko. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.